kilala siya sa tawag na Alligator Lake or Crocodile Lake kasi nung panahon ng Kastila daw ay mas marami yung mga nakatira, mga bayawak sa mga buhaya dito. Isa sa mga rare pinaminan o kakaibang bagay na meron sa lawa na to, nagkakaroon siya ng tinatawag na annual langal. So nangyayari dun guys, yung carbon dioxide daw na nagmumula doon sa pinakailalim nitong lawa ay sumisingaw. So nangyayari, nawawala daw yung, nababawasan yung oxygen, kaya yung mga isda na naninirahan dito ay namamatay. Tuwing malamig na period, nangyayari yung mga ganito. During December, January to February, yan, usually dito naman sa atin sa Pinas, yun yung period na pinakamalamig. O ito yung timog bahagi ng lawa ng Laguna. Ito rin ang lugar na to ang naghahati sa dalawang lawa. Dito sa may kaliwa ko, dyan matatagpuan guys yung tinatawag na Alligator Lake. Napakaganda po nito. At siguro ay itong maliit na pwesto nito ay tamang-tama na para masilip o makita ang ganda ng lawa na ito. Welcome po sa ating panibagong vlog. Ako po inyong kasama, si Mac Ervin Salazar. At tampok po natin sa vlog na ito ang isa sa mga inactive volcano na matatagpuan sa bayan ng Los Baños. At ngayon ay narito po tayo sa Plaza de Canlubang na matatagpuan sa bayan ng Calamba. At sa tabi po natin ay St. Joseph the Worker Parish, ang isa sa mga makasaysayang parokya o simbahan na matatagpuan dito sa amin sa bayan ng Calamba. At ang parokya nga po na ito ay may isang napakagandang istorya. Dahil po siya ay matatagpuan dito sa pampribadong lupain ay wala po siyang choice kung hindi lumipat. At ang paglipat naman po niya ay mas nakakaganda pa at mas makikinabang pa po ang mas maraming mamamayan dahil mas magiging accessible na po ito. At para bigyan po kayo ng konti silip dun sa lilipatan ay makikita po natin sa drone shot ang tinatayong bagong St. Joseph the Worker Parish. Pagpapasalamat na rin po natin sa mga mabubuting loob na nag-donate at nagbigay ng kanilang mga blessings para unti-unti po na maisakatuparan itong simbahang itinatayo. At alam ba ninyo na ang malaking bahagi ng pamayanan ng Canlubang ay pribadong pagmamayari. Kaya naman hindi nakapagtataka na may mga piling lugar na hindi bukas para sa publiko. Kaya naman kakailanganin ng formal na permiso bago mang himasok o gumawa ng kung anumang gawain. Tignan nyo yung madadaanan nyo. Puro mga 100-year-old na puno, halaman, tapos nadadampian pa siya ng liwanag ng araw. Kaya napakaganda. Yung mga guard dun, ayan, boundary to ng Canlubang sa Kamayapa. So from that point, magbabayad kayo ng 10 piso. Private property, yung zone na yan. So, dito naman tayo ngayon sa Mayapa exit. Dito na lumaland yung mga galing sa expressway. Okay? Tapos dito naman yung Batino. Ayan, yung mga nagmumula sa Maynila, doon lumalabas sa kabila. Ito, yung mga papunta sa Batangas, sa South Luzon Expressway pa rin. Dito nga lang sa amin sa Calamba guys, isa sa mga palatandaan. Dito sa may crossing, along the way, papunta sa Pasiano, Pakabuyaw. Kapag mga peak hours, o kaya mga mag-uuwi ng mga tao sa probinsya, o kaya peak season, asahan mo na dito yung pagdagsa talaga ng napakatinding traffic. Minsan walang galawan talaga. Napakabago pa nitong daanan na to. Yung mga tinatayo dito, mga sari-saring subdivision, yung pagsasagawa ng iba't ibang klaseng construction. Dito medyo may off limits pa. Siguro hanggang dito na lang tayo at susubukan nating tignan mula sa taas. At sa loob nga daw ng 3 taon na inaasahang magkakaroon ng daanan sa lawa na ito, na siyang magdudugtong sa bayan ng Calamba at munisipalidad ng Bae, na siyang magbabypass sa mga matatraffic na daanan bago makarating sa ikatlo at ika-4 na distrito ng Laguna. Magmula dun sa Barangay Canlubang ay narating na natin itong Barangay Bukal. Makikita nyo dito sa likuran ko ay medyo off limits, mga under construction. Kaya naman nung kalahatian ng taon ay nagkaroon ng groundbreaking dun sa Bae at magkakaroon nga ng 15-kilometer road or Lakeshore Road. Pagagapangin siya magmula dito sa Canlubang Cadre Road, papadadaanin dito sa may Bayside, Calamba Bayside. Dadaanan ang Mayundon papunta dun sa Masapang Highway. So ang mangyayari nan, ibabypass niya itong National Road para ma-neutralize yung traffic dito sa may parting Calamba, parting Los Baños, papunta sa Laguna Province. Makikita po natin ang posible na paglagyan ng daanan na to.
pagkatapos po nating silipin mula sa taas ang lawa, ang Laguna Lake na posible na pagtayuan ng Lakeshore Road, ay meron po tayong isang bagong kaibigan o nakilala dito po sa Bukal din mismo sa ating kinatatayuan. At nais ko pong ipakilala sa inyo ang napakagwapo na, anong pangalan mo? Rico. Ang pangalan mo, kapatid? Nathaniel. Nathaniel, okay. So, ready ka na? Hihiram mo itong mic para rinig ka. Binibigay ko sa inyo guys ang napakagwapo kong bagong kaibigan na si Nathaniel. At sama-sama po natin siyang i-welcome sa ating vlog. Alright, let's go! Ay Go, po. Nathaniel. Ay Go, po. yan, vlog ka. Go. Ako po si Nathaniel A. Mirabel. Andito po kami sa may Calamba City, Laguna. Tas ang bahay ko po nandun lang sa may tapat ng ano ba yun? Go, okay. Sa may tapat ng tindahan po doon. Tindahan. Tas ang pangalan po ng nanay ko ay Cheryl Antaran Mirabel. Tas ano po, shout out po kay mama. Hello po. Tas ang pangalan naman po ng lola ko, Raynilda Borarong A. Mirabel din po. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Alright, ang galing naman ni Nathaniel. O di ba? Sabi ko sa iyo eh. Kailangan mo mag-vlog ah. Galing ni Nathaniel oh. Shout out kay Nathaniel sa ating vlog. Okay, makikita mo to. Tatanda mo lang yung pangalan ko. Dito na tayo sa Los Baños. So itong landmark natin dito is itong bagong kalsada. Papasukin na natin itong Barangay Tadlak. Ayan, dire-diretso lang tayo dito. Sino bang mag-aakala na ito parang barangay lang talaga siya? Eh meron palang lawa sa may gilid. Ano? So yan, mga ilang metro na lang siguro. O siguro mga nasa 2 kilometro na lang o 1.5 kilometers. Mararating na natin yung lawa na matatagpuan sa Barangay Tadlak. At masisilip na rin natin, mai-share ko sa inyo yung konting istorya na nalalaman po natin dito. So yan guys, ang palatandaan natin dito sa Riles, pagdating na paglagpas natin sa Riles, kakanan na tayo. So yan, itong daan na to, paganan, pinaiikutan na niya yung lawa. Sino mag-aakala na dito sa tahimik na barangay na to, sa gilid pala na may lawa pala kung sisilipin mo sa itaas. Doon kasi sa kabila guys, pagka diniretso mo, hindi tayo makapagparada ng motor. So hindi natin malalapitan yung lake. So ngayon dito tayo sa kanan na part. At ipapakita ko na rin sa inyo yung south part ng Laguna Lake. Mula dun sa Bukal ay narating na natin itong Barangay Tadlak. At ngayon, ito yung sweet spot dito guys. Dito tayo nakapark. Kapag ka nga 4 wheels kayo pumunta dito, medyo mahirapan kayo kasi wala naman tayong paparkingan. Tapos, mula dito, ito lang naman. May hagdanan dito pababa para magkaroon tayo ng konting spot para masilip natin yung Tadlak Lake. Okay, so yan ang magiging settings guys pag pumunta kayo dito. Hey po, anong pangalan nyo po? Ano po? Si Ana. Ay, kamusta po? Magmula dito sa pwesto na nahanap natin ay nakatambay tayo at nasilayan natin yung ganda ng lake na ito. At talaga namang isa ito sa may pagmamalaki ng bayan ng Los Baños. At magmula po dito ay nakita na natin siya mula sa itaas. At kung mapapansin nyo po, dito po sa may likuran ko, sa kabilang bahagi ng lawa ay ang isang resort kung saan pwede tayo magpalipas ng oras o kaya naman na kumuha ng mga accommodations. Samantalang dito naman po sa may kaliwa natin ay makikita po natin ang isang pwesto doon sa dulo kung saan pwede po tayong sumakay ng balsa papunta doon sa resort na yon. Shoutout po kay Brian Jacob, kay Ray Beans, kay Rainier at ang kasama natin na napakagwapo. Ayan po. Lapit mo talaga? Okay. Sige, dito lang ako. Pag-langoy lang kayo dyan. Gusto kong maglangoy din eh. Kasi nakapantalon ako eh. Sa pangalan pa lang nito na Alligator Lake ay aakalain na natin na pinamumugaran ito ng mga mapanganib na nilalang. Ngunit ang katawan po na ito ay matagal nang napaglumaan ng panahon. Alam ba ninyo na halos taon-taon daw po ay may naitatalang aksidente ng pagkalunod dito? Hindi po dahil sa mga mahika o mahiwagang dahilan, kundi sa mga aksidente na hindi inaasahan. 1980 na magsimulang magkaroon ng aquaculture dito sa lawang ito at naging source ng pinagkukunan ng kabuhayan ng mga mamamayang naninirahan malapit dito. Naitala ito ng Philbox na isa sa mga inactive volcano crater lake sa ating bansa. At nagkakaroon po ito ng taon-taon na pinaminan na tinatawag na langal, kung saan ang mga natrap na carbon dioxide sa ilalim ay kumakawala o sumisingaw na siya nagdudulot ng pagkawala ng oxygen sa malaking bahagi ng lawa na naging dahilan ng pagkakaroon ng massive fish kill o pagkawala ng balanse ng ecosystem sa lawa. At ito ay nangyayari sa pinakamalamig na panahon sa ating bansa mula buwan ng Disyembre hanggang Pebrero.
At kung umabot ka dito ay maraming salamat. Kung bago ka sa ating channel ay hindi na kita pipiliting mag-subscribe. Pero samahan mo ako sa susunod na paglalakbay at magkikita ulit tayo sa susunod na destinasyon. Salamat!